Nabulunan sa milk tea na may perlas ang anak ng kapitbahay ko. Muntik na siyang hindi makahinga. Agad kong ginamit ang Heimlich maneuver bilang first aid. Matagumpay kong napalabas ang perlas mula sa lalamunan ng bata. Ligtas na ang bata sa kapahamakan. Pero pagkatapos ng insidente, pinagbabayad ako ng mga magulang niya. Sabi nila, nasamid lang daw ang bata. Pero nabali ko raw ang tadyang ng anak nila. Gastusin sa pagpapagamot at rehabilitasyon, pinagbabayad nila ako ng 100,000. Ipinaglaban ko ang aking katwiran. Sa gitna ng aming pagtatalo, tinulak nila ako pababa ng hagdan. Namatay ako noon din. Pagmulat ko, bumalik ako sa araw na binilhan ng kapitbahay ko ng milk tea ang kanyang anak. Sa araw na iyon, ako na hindi naman mahilig maglaro, ay maghapong naka-headset at ka-voice chat ang mga kaibigan. May malakas na kumakalampag sa pinto. Ang kapitbahay kong si Zhang Yaro ay humahagulgol sa labas. Saklolo, Shaolin, nandyan ka ba sa loob? Bilisan mo, tulungan mo ang anak ko. Isang sigaw, 2, 3. Hanggang sa garalgal na sa iyak ang boses niya. Nilakasan ko ang volume ng laro ko hanggang sa pinakamataas. Ang mga kaibigan ko ay abala sa pakikipaglaban sa laro. Narinig ng kaibigan ko sa kabilang linya ang ingay. At nagsimula siyang magtanong sa akin. Bakit parang may kumakalabog dyan sa pwesto mo? Sumagot ako, wala ah. Baka nagkakamali ka lang ng dinig. Pagkasabi ko niyan, dahan-dahan akong bumili ng gamit sa laro. Nilakasan ko pa ang volume at nagpatuloy sa pakikipagdaldalan sa mga kaibigan ko. Wala akong kahit kititing na balak buksan ang pinto. Dahil alam ko, na ang kumakalampag sa pinto ay ang kapitbahay kong si Zhang Yaro. May kailangan siya sa akin, isang bagay na nakasalalay sa buhay at kamatayan. Dahil hindi pa nagtatagal, muli akong nabuhay mula sa dati kong buhay. Nanunood ako ng TV sa sala, nang bigla akong nakarinig ng malakas at nagmamadaling katok sa pinto. At narinig ko ang boses ng kapitbahay ko mula sa labas, saklolo. Shaolin, nandyan ka ba? Pakiusap, tulungan mo ang anak ko. Dali-dali kong binuksan ang pinto. At agad kong nakita si Hao Hao na nangingitim na ang mukha. Uminom siya ng milk tea. Bigla na lang itong nangyari. Nakita ko si Hao Hao na nahihirapang hawak ang kanyang dibdib. Hirap siyang huminga. Agad kong napansin na nasasakal si Hao Hao dahil may nakabara sa kanyang lalamunan. Binuhat ko si Hao Hao at malakas na diniinan ng kanyang dibdib gamit ang Heimlich maneuver. Habang pinapakalma ko si Hao Hao para makipagtulungan sa akin, sinabihan ko si Zhang Yaro na tumawag agad ng ambulansya. Kahit 5 taong gulang pa lang si Hao Hao. Matangkad at malaki ang kanyang katawan. Ang timbang niya ay higit pa sa 40 kilos. Makapal at marami ang taba sa kanyang tiyan. Kailangan kong gumamit ng mas malakas na puwersa. Sa mga ganitong emergency, ang oras ay buhay. Bawat segundong nasasakal siya, ay 1 segundo pa ng panganib. Nagtiimbagang ako, at ramdam ko ang tagaktak ng pawis sa aking ulo. Ang mga kamay ko naman, dahil sa patuloy na pagpupumiglas ni Hao Hao, ay nakalmaw niya hanggang sa magasgasan. Sa wakas, dahil sa walang tigil kong pagsisikap, biglang sumigaw si Hao Hao. At nailuwa niya ang ilang malalaking perlas mula sa kanyang lalamunan. Mabilis na nanambalik ang kulay sa kanyang mukha. Kasabay nito, narinig na rin ang tunog ng ambulansya. Ligtas na si Hao Hao. Iyakap ni Zhang Yaro ang umiiyak na si Hao Hao. At walang katapusang nagpasalamat sa akin. Akala ko, tapos na ang lahat. Pero hindi ko inasahan na iyon pala ang simula ng isang bangungot. Nang gabing iyon, dinala ng mag-asawang Zhang Yaro ang medical records. At kumatok sa pinto ng kwarto ko. Shaolin, pakibayaran mo na lang ang medical bills ni Hao Hao. Nang marinig ko iyon, litong-lito ako. Anong medical bills? Ibinato ni Zhang Yaro sa akin ang medical records. At sinabi sa masamang tono, nabilaukan lang naman si Hao Hao. Bakit mo naman nilakasan ng ganun? Nadiinan mo tuloy hanggang sa mabali ang tadyang ng anak ko. Ano ba talaga ang masama mong intensyon? Bakit ka nanakit ng bata ng ganoon kalakas? Dapat tinapak mo lang ng 2 beses sa likod. Pero kailangan mo pa talagang diinan ang dibdib niya. Matagal ko nang nababasa sa internet na may nagsasabi na ayaw ng mga kabataan ngayon sa mga bata. Hindi ko akalain na yung demonyong ayaw sa bata ay kapitbahay ko lang pala. Nang marinig ko yun, halos masamid ako sa hindi makapaniwalang narinig ko tungkol kay Hao Hao. Natatakot pa rin ako hanggang ngayon kapag naaalala ko ang nangyari. Nangingitim na ang mukha niya dahil hindi siya makahinga. Namumula na ang buo niyang mata. Kung nahuli pa ako ng 1 segundo, baka namatay na siya. Tapos ngayon, basta-basta mo lang sasabihin na nasamid lang siya ng konti. Galit na tumingin sa akin si Zhang Yaro. Oo, nasamid lang naman siya sa milk tea. Pero ikaw, sa sama ng budi mo, binali mo pa ang tadyang niya. Sa tingin ko, sinadya mo talaga yan. Matagal ka nang naiinis kay Hao Hao. Bago pa ako makapagsalita, marahas na hinaranggan ng asawa ni Zhang Yaro ang pinto ko. At sinabing, tinanong ko na si Hao Hao. Ikaw daw ang may hawak sa kanya ng mahigpit. Kaya siya nahirapang huminga. Kung hindi dahil sa'yo, matagal na niyang naubo yung sago. Hindi nagsisinungaling ang mga bata. Kaya magbayad ka na lang. Nang marinig ko yun, talagang hindi ako makapaniwala sa narinig ng sarili kong mga tainga. Inisip ko pa nga na baka nagpapatawa lang sila. Bago pa man ako nakakakibo, bigla akong itinulak ng tatay ni Hao Hao. At pumasok sa bahay ko ng sapilitan. Umupo siya sa sofa at ayaw nang umalis. Kayong nabali ang buto ni Hao Hao.
Ang bayarin sa ospital at sa kanyang pagpapagaling ay 100,000 lahat. Kahit isang kasing, hindi pwedeng kulang. Kung hindi ka magbabayad, dito lang ako sa bahay mo at hindi ako aalis. Habang tinitingnan ko ang lahat ng nangyayari, pakiramdam ko ay sobrang katawa-tawa ng lahat. Kaya doon mismo ay nakipagtalo na ako sa kanila. Lalong uminit ang aming pagtatalo. Nagsimula na akong itulak at pagtulungan ng mag-asawa. Sinampal pa ako ng ama ni How How hanggang sa magdugo ang gilid ng labi ko. Sa gitna ng gulo, malakas nila akong itinulak palabas ng bintana. Pagmulat ko ng aking mga mata, bumalik ako sa panahon ni Zhang Yaro. Sa araw na pinainom ko ang anak niya ng milk tea, palakas ng palakas ang katok sa pinto. Pero hindi pa rin ako tumayo. Ang mga taong ito, dapat lang nilang pagbayaran ang kanilang mga ginawa. Walang obligasyon ng ibang tao na tulungan siyang palakihin ang anak niya. Nagkunwari akong walang naririnig. Nagpatuloy lang ako sa paglalaro kasama ang mga kaibigan ko. 4 kami sa group chat. Lahat sila ay maaaring magpatunay. Nabuong hapon akong nasa kwarto, naka-headset habang naglalaro. Kaya hinding-hindi ko maririnig ang mga katok sa labas. Unti-unting lumipas ang oras, nang makita kong 20 minuto na ang lumipas mula nang mabilaukan si How How sa perlas. Saka ko lang dahan-daang binuksan ang app para sa pinto. Ang app ng surveillance camera. Malinaw na lumabas sa mga mata ko ang kuha ng camera. Dahil sa pagkasakol, bumagsak na si How How sa sahig at hindi na makagalaw. Kahit sa monitor lang, kitang-kita ko ang nangingitim niyang mukha. Dahil sa hirap huminga, nakakuyom ang kanyang mga kamay. At ang kanyang mga binti ay diretsyo na nakaunat. Samantala, si Zhang Yaro ay hirap na hirap habang tumatawag sa emergency hotline. Kasabay ng pagtalagkad kay How How papunta sa elevator. Sa sandaling iyon, narinig ko ang sirena ng ambulansya sa ibaba. Kahit 5 taong gulang pa lang si How How. Napakapilyo na niya, kasama ang ilang mga pasaway na bata sa aming komunidad. Madalas silang gumawa ng kalokohan sa elevator. Pinipindot nila ang elevator sa unang palapag. Tapos ay iilawan ang lahat ng palapag. Hindi makaakyat ang mga medical personnel na nasa ibaba. Nakita ko ang property management na nag-message sa group chat ng mga may-ari, mga homeowners. Pakibantayan po ang inyong mga anak. Huwag po basta-basta magpindot ng elevator. May isang sumang-ayon sa group chat. Ano naman kung naglalaro lang ang mga bata? Oo nga, may-ari din naman ang mga bata. Bakit, hindi na ba pwedeng hawakan ng mga may-ari ang elevator? Pwede ba, huwag ninyong i-discriminate ang mga bata? Ano na bang nangyayari sa lipunan ngayon? Nagpindot lang naman ang elevator. Hindi ba't pampublikong pasilidad naman ang elevator? Kailangan pa ba talagang palakihin ang issue? Sa gitna ng desperasyon ni Zhang Yaro, nagpadala siya ng ilang 60 segundong voice message sa group chat. Nakikiusap ako, huwag nyo nang pindutin. Mamamatay na ang anak ko. Sa wakas, tumahimik na rin ang group chat. Sa CCTV sa labas ng pinto, nakikipag-video call si Zhang Yaro sa medical staff. Narinig mula sa telepono ang nagmamadaling boses ng medical staff. Kamusta na ang kalagayan ng bata ngayon? Subukan mo ang Heimlich maneuver para matulungang mailabas ang nakabara. Hindi mapakali sa pag-aalala si Zhang Yaro. Anong Cheyemma? Anong Lichma? Hindi ko alam gawin yan. May iba pa bang miyembro ng pamilya dyan sa bahay? O kahit sinong kapitbahay, para sila ang tumulong. Bigla akong naalala ni Zhang Yaro. Walang tigil niyang kinakalampag ang pinto ko. Shaoli, buksan mo ang pinto. Alam kong nandyan ka lang sa loob. Parang awa mo na, iligtas mo ang anak ko. Sa sandaling iyon, nakita ko sa group chat ng mga may-ari na may nagsabing, naku, lagot. Sira ang elevator. Nakastock ang elevator sa 25 palapag. Matagal nang hindi gumagalaw. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang usapan sa labas ng pinto. Sira ang elevator ngayon. Hindi ito maayos kaagad. Para makatipid tayo sa oras. Aakyat kami. Ikaw naman, dalhin mo ang bata pababa. Pilit na binuhat ni Zhang Yaro ang katawan ni How How. Pero dahil sa halos 40 kilong bigat ni How How, hindi niya ito kayang kalagkarin ng mag-isa. Sa pagkakataong iyon, natapos din ang isang round ng laro ko. Habang tinitingnan ko ang resulta ng laro, lumabas sa screen ang 2 salita. Panalo. Nakahinga ako ng maluwag. Habang kinakalkula ang oras, panahon na para bigyan si Zhang Yaro ng huling dagok. Alam kong kanina ka pa dyan sa loob. Bakit hindi mo binuksan ang pinto? Bakit hinayaan mo lang siyang mamatay? Nagtanong ako habang tinatakpan ang mukha kong kinalmot niya. Kumatok ka ba? Talagang hindi ko narinig. Nasa kwarto lang ako, kakol ko ang mga kaibigan ko habang naglalaro kami. Pwede silang tumstigo para sa akin. Tsaka, ikaw ang pangunahing may responsibilidad kay How How. Ngayong may nangyari sa bata, bakit ako ang sinisisi mo? Pero hindi pa rin siya tumigil. Wala akong pakialam. Papatayin kita ngayon. Pagbayaran mo ang buhay ng anak ko. Pagkasabi noon, sinubukan niya ulit akong sugurin at saktan. Sa sandaling yun, sumigaw ng galit ang doktor mula sa kabilang linya ng telepono. Oras ba to para mag-away? Paakyat na kami. Ibaba niyo na ang bata. Noon niya lang ako binitawan. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, sisiguraduhin kong magbabayad ka. Halos hindi na gumagalaw si How How sa sahig. Mahigit 20 minuto na ang nakalipas mula nang mabilaukan siya sa perlas. Kahit na may kaunting puwang pa ang bagay na bumabara sa daluyan ng hangin niya. Pero sa tagal niyang nawalan ng oxygen, kahit mabuhay pa siya, magkakaroon na siya ng pinsala sa utak.
Dahil sa pag-uudyok ng mga medical personnel, itinaas ko ang braso ni Hao Hao. Kasama si Zhang Yaro, nagmamadali kaming lumabas papunta sa pasilyo. Pagpasok pa lang sa pasilyo, nakita namin ang ilang malalaking larwang sasakyan na nakaharang